Ating KKDAT National Advisor, Mr. Maru Soriano. Magandang hapon po. Bago po ang lahat, ay hayaan niyo po muna akong matiin ang ating pong bisita. Ngayong pong hapon, pinangungunahan po ng Ama ng Kabataan kontra Droga at Terorismo ng Region 4A. Wala pong iba, ang pinakamasipag, pinaka-dedicated at sa totoo lamang po, ang laban sa illegal na droga at terorismo ay hindi magkakaroon ng ngipin, ng pangin at ng diin kung hindi dahil sa tao ito. Palakpakan po natin, Police Brigadier General Ismael Molan. Hindi ako makailan sa magiging ginawa. At binabati ko rin po at bibigay ko din po tayo sa pamahalang lungsod ng Lucena sa pamumuna ng inyong pong City Mayor, Honorable Roderick A. Alcala, 10 po ng mga membro ng sangguniang lungsod ng Lucena City. At binabati din po natin si Honorable Bastel Valenzuela, sir, magandang po. Si Police Lieutenant Colonel Romulo Albacea, Chief of Police ng Lucena Police Station. Kasama po lahat ng taga-PNP Lucena. Si Honorable John Angelo Bunyang, KKDAT President of Lucena Chapter. Honorable Patrick Nadera, SK Federation President of Lucena City. Mr. Mark Don Victor Alcala, Lucena City Youth Ambassador. At ang ating pong Provincial Director ng probinsya ng Quezon, Police Colonel Joel Villanueva. Ganun din po, binabati po natin ang punong barangay ng barangay na ito, si Honorable Barangay Chairman Jacinto A. Jaka, sa po ng mga bumubuo ng sangguniang barangay ng ibabang Dupay. Ganun din po, binabati din po natin, siyempre, ang SK President ng barangay nito, maliit pero napakasipag, very active, si KKDAT President Joyce Ann Panlivio. Ganun din po, ito po yung alter ego ng ating pong DRDA, dito po sa inyong pong barangay, dito po sa ating lalawigan. Police Lieutenant Colonel Lalay Marapasqua. At ganun din po si BPDO, Police Lieutenant Colonel Alexis Nava. Magandang hapon po, sir. At syempre, binabati ko din po, walang iba ang ating kaibigan, pinakamasipag, at talagang nung unang meet ko nito sa region, ay talagang nakita ako ng puso sa paglilingkuran, lalo na sa serbisyo para sa bayan. Ang inyong pong SK Chairperson, Honorable Rolden Garcia. Palakpakan po naman. At kasama ko po na tumungo rito ay kapwa po natin lingkod bayan mula sa Lawigan ng Cavite. Isa rin po siyang SK Chairperson ng Bacoor, si Honorable SK Chairperson Angie Carriazo. Kasama po ang kanyang SK Secretary na si Josh. Natin din, Josh? Ayun, kung ano yun. Nagdiwa din. Nakakamo natin. At sa lahat po ng mga nandito, magandang hapon po at pambati po mula po sa ating minamahal na PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo Elizar at ng ating pong bagong talagang Directorate for Operation Police Major General Rodel Orden Sermonia. Alam po ninyo, nung kami po ay nagkita ni Rodel sa regional office. Ang tanging ako po, kasama po ang ating national spokesperson na si Franz Dia Marabia, ay isa lamang po ang aming bilin sa inyong SK Chairperson na amin din pong regional president ng KKDAT dito po sa buong lalawigan ng Calabarzon.
Yun po ay ang bigyan ng importansya ang paglilingkuran kahit sa aming dako, hindi lang sa barangay mo. Ngayon, nakita niyo naman bakit isa sa mga dahilan kung bakit kayo narito ay dahil kayo ay isa sa mga makikinabang sa mga programa at proyektong kanya pong nagawa. Palakpakan natin si SK Chairperson. Alam po ninyo, kami po sa advocacy group ng Kabataan kontra Droga at Terorismo, bagamat kami po ay tinatawag na national, regional, tayo po lahat ay pantay-pantay lamang po. Pantay-pantay lamang po. So happen na kami po ay mayroong mas lamang na oras na kami ay binibigyan ng pagkakataon upang umikot sa iba't ibang lalawigan at mga lugar upang kadaupang loob natin yung mga kabataan na lalo-lalo na bibigyan ng maling doktrina ng mga makakaliwang grupo. Alam niyo, kayo ay napakaswerte dahil sa lahat at sa dami ng mga SK chairpersons sa buong Pilipinas, iilan lamang ang mga katulad ng inyong pong barangay. Ngayon, sa gitna ng pandemyang ito, nakita ninyo, kayo ay tatanggap ng scholarship assistance mula sa Sangguniang Kabataan. Diba? Napakaswerte ninyo. At bilang kapalit niyan, dapat ang inyong tulong, ang inyong kooperasyon ay ibibigay ninyo sa ating pamahalaang barangay, sa ating pamahalaang lungsod, lalo higit sa ating pong Sangguniang Kabataan. Sa papaanong paraan, bilang mag-aaral kayong mabuti upang suklian ninyo yung mga programa na katulad nito na ibibigay sa inyo ng pamahalaan. Diba? Nakakaintindihan ba tayo doon? Napakaswerte ninyo. At alam niyo yung iba mang SK chairperson nakakapagbigay ng parehong programa ay hindi kasing dami ng ganito at hindi ganito kasing tuloy-tuloy na katulad ng ginagawa sa inyo ng inyong pong lokal na pamahalaan. Sa tulong po ng inyong pong SK chairperson na si Rolden, kasama ang inyong pong City Youth Ambassador na si Mr. Mark Alcala. Diba? Palakpakan naman natin si Kuya Mark Alcala. Alam ko po, marami kayo napapanood sa mga telebisyon na nadidinig ninyo yung NTF-L Cup, nadidinig ninyo yung pagre-retaging sa mga estudyante na lumalaban sa pamahalaan. Maikli lamang pong mensahe, gusto lamang namin pong tugirin yung mga baluktot na ipinalalabas sa mga national television na binubulag ang paniniwala ng maraming kabataan. Ang NTF-L Cup po, ang kikitan po, kailanman ay hindi po kami nagre-retaging. Kahit po ang ating pong mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang mga State of the Nation address, pinapayagan niya lahat ng klaseng demonstrasyon, mga rally, at madalas pa nga, binibigyan pa ng pagkain. Dahil yung mga organizer na nag-organize sa kanila, ay hindi sila mapakain ng tamang oras. Diba? Hindi po at mali po, fake news po, na ang NTF-L Cup, ang KKCAT ay pinuputol natin o hinahadlangan natin ang karapatan ng ating mga kabataan na magkaroon ng isang malayang pamamahayag. Mali po yun, sapagkat ang pamahalaan po ito ay binibigyan ng importansya ang karapatan ng lahat, partikular ng mga kabataan, lalo higit patungkol sa malayang pamamahayag. Ang mali lamang po dito, imbis na yung mga kabataan, ay hinihikayat ng mga grupong ito na mag-aral mabuti. Di ba? Ay kanilang itinutulak at binubulag ng mga maling prinsipyo na imbis na bumuli ng kanilang mga oras sa loob ng paaralan, ay ginagamit nila ito para sa kanilang mga politikal na interes. Lahat sila nasa kalsada, nagrarally,
nangigitata ang kasuotan, ang paa, diba? Imbis na lapis at papel ang kanilang hawak, sila ang hawak-hawak nila placards, ang hawak-hawak nila baril at saka bala. Maliit lamang, konti lamang pong ilustrasyon ng po ninyo sa bundok. At the very young age of 16 years old, meron na po kami nakikita ang mga kabataan na may mga hawak na baril. Tinuturuan silang pumatay ng kapwa nila Pilipino. Hindi po yun ang espiritu ng pagkakaisa at pagbabago ng isang pamahalaan. Hindi po makukuha yan sa pagtindig sa gitna ng kalsada, pagtaas ng kaliwang kamay habang isinisigaw ang pabagsakin ang gobyerno. Bilang isang kabataan, hindi dahilan na ikaw ay mahirap upang wala kang magawa upang matuwid ang isang pamamahala. Diba? Ang ating mga pangunahing problema at suliranin ng ating bansa ay gutom, kakulangan sa suporta ng edukasyon. Pero ang pinakasusi niyan upang mapalaya ang ating bayan mula sa kuko ng mga suliranin ito ay mag-aral ng mabuti. Mag-aral kayo mabuti, sikapin ninyo na magkaroon kayo ng magandang edukasyon nang sa ganon, magkaroon kayo ng magandang hanap buhay sa inaharap at sa ganon, kayo ay kikita ng wasto at sapat. Magagamit ninyo upang mapataas ninyo ang antas ng inyong pamumuhay. 52 years na po tayo niloloko ng mga makakalawang grupo na yan. I hope dito po sa inyong lungsod ay huwag ninyong hahayaan na kayo ay magulangan ng maling prinsipyo at paniniwala. Sapagkat ang tunay na nagmamalasakit sa inyo ay ang pamahalaan ito. Wala pong perfectong pamahalaan, pero nagsusumikap po ang ating gobyerno, nagsusumikap po ang ating pamahalaan, nagsusumikap po ang inyong mayor, ang inyong barangay captain, partikular ang inyong SK chairperson, upang kayo ay matulungan, lalo na sa panahon ng pandemya ito. So muli po, congratulations po sa inyong pong barangay. At sa lahat po na nandito, nawa po lahat kayo ay makiisa sa lahat ng mga programa ng tinataguyod ng kabataan kontra droga at terorismo, lalo na ng sangguni ang kabataan ng ibabang buhay. Muli po, pagpalain po tayo nawa ng Panginoon at magsama-sama tayo tunay na makiisa sa lahat ng proyekto. Maraming salamat po.